Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3, Unit 1 ng workbook, page 10. Start tayo with OHWI vocabulary. So again, yung instruction will be the same. Pipiliin yung tamang sagot dito sa mga given words. So review tayo. 공감대. Ito po yung empathy or yung pagkakasundo. 방법, ways or pamamaraan. 예의, yung iyong manners or etiquette. And then 지시, instructions or instruction from the boss, mga utos ni boss. 부하 직원, subordinate or yung mga tao mo. Okay? Kumbaga sa isang company, yung mga buha 직원 is yung nasa mabababa pa lang na position. Okay? So dito tayo sa number 1. 처음 아르바이트를 시작했을 때 일하는 blank을 or를, so you have to choose. 잘 몰라서 동료의 도움을 받았다. So dito muna tayo, 동료의 도움을 받았다. So sabi, dun daw sa kanyang colleagues ay nag-receive siya ng help. Okay, I received help from my coworkers. Bakit? Kasi daw, first time na nag-start siya na mag-arbeit. So arbeit or part-time po yan, no? Yan. So, ilhanen, yung pagtatrabaho daw na blank ay 잘 몰랐어. Hindi niya masyadong alam. Okay? So, dahil hindi niya masyadong alam, nagpatulong siya sa kanyang mga katrabaho. So, malamang yung hindi niya alam doon is yung paano yung paraan ng pagtatrabaho. So, alin po yung sagot natin? Yung 방법. So, mag-ABC na lang ulit tayo dahil konti lang yung ating space. So, B, 방법. And then, dahil may 받침 si 방법, so, ang pipiliin po natin dyan is yung 을. Okay, so 방법을 잘 몰라서 동료의 도움을 받았다. Now for number 2 naman, 우리 부장님은 blank의 힘든 이야기를 잘 들어주신다. So sabi, 우리 부장님, yung kanila daw pong 부장님, no? Yung boss nila yan sa company or sa work. Tapos 힘든 이야기. Pag sinabing 힘든 이야기, ito po yung iyong mga difficulties pagdating sa trabaho, no? Or mga concerns mo, hinanaing mo sa trabaho. 잘 들어주신다. So, pinakikinggan daw maigi. Listens carefully, no? So, sabi, ano yung, dyan, blank dyan? Kaninong mga hinanaing kaya yung pinakikinggan ni Bujangdim? Malamang sa kanyang mga subordinate. So, buha 직원. So, dito, letter E, 우리 부장님은 buha 직원의 힘든 이야기를 잘 들어주신다. So, yung bujangnim namin sa company ay pinakikinggan niya maigi yung mga concerns ng kanyang mga subordinate. Okay? So, next, number 3. 초등학교 동창을 만났는데 blank 이 or가 없어서 이야기를 많이 못 나눴다. Okay, so dito muna tayo. 초등학교 동창. So again, yung kanyang kaibigan or nakilala doon sa school, no? Naging friend sila because of the school. So, 만났는데, nag-meet daw sila. Kaya lang, blank 없어서. So, wala daw. Ano yung wala? Kaya, hindi sila masyadong nakapag-usap. Wala silang masyadong napag-usapan. So, bakit kaya? Kasi malamang wala silang empathy or wala silang masyadong something in common or napagkakasundo. Wala silang maitapik sa isa't isa. Hindi nila ma-feel kumbaga yung isa't isa. So, A, tapos si 공감대, wala siyang 받침. So, ang isasagot natin is ga. 공감대가 없어서. Yan. So, number 4. 대인 관계의 기본은 서로 blank을 잘 지키는 것이다. So, dito pa lang, malalaman mo na kung ano yung sagot. 잘 지키는 것이다. So, you have to keep it. Okay? Ano ba yung kinikip? Malamang yung iyong, it's either promise or yung manners or etiquette mo, no? So, 대인 관계의 기본은, pag sinabing gibbon, basic. Okay? So, yung basic daw sa pakikipagkapwa-tao ay, to each other, you have to keep yung iyong manners. So, 예의. So, letter C. Si 예의, wala ulit siyang 받침, kaya 예의를. Number 5, 팀장님의 blank에 따라 직원들이 모두 일찍 출근했다. So, yung natitira natin is yung GC, no? Si instruction na lang yung hindi na isasagot. So, siya na yung sagot natin dyan. Ano yung sabi sa number 5? So, yung instruction daw po nung team lead ay sinunod ng mga employee. Kaya naman lahat sila ay 일찍 출근했다. They all went to work early. Yan. So maaga daw silang pumasok kasi nga they follow yung instruction ni team lead.
Number 2, vocabulary. So, pagpipilian natin yung 1 and 2 options. Check muna natin sila. Moro jotta. Ibig sabihin po niyan is lumayo, no? To be distant. Iyo jotta, to continue, magtuloy-tuloy. Sabi niya sa number 1, 동창들하고 자주 못 만나서 사이가 blank. So, sabi niya, yung mga kaibigan daw niya sa school ay hindi niya madalas ma-meet. Kaya naman yung relationship nila is, so yung sagot is, malamang naging distant or lumayo yung kanilang loob sa isa't isa. Kasi nga, hindi na sila masyadong nagkikita. Okay, so number 2. 업무 중에는 모두 바빠서 동료에게 도움을, so yung 공감하기, to be empathizing, no? Tapos 요청하기, to request. 힘들다. So sabi niya, 업무 중에는, so during working hours daw sa trabaho, okay, so pag nagtatrabaho, modo bapaso, lahat daw po ay busy, kaya naman, dun sa kanyang mga kasama sa trabaho, 동료에게 도움, help, 힘들다, so hard. Hard to, ano yung ginagawa sa help? Malamang ay nagre-request siya or humihingi siyang tulong. So, number 2 yung sagot natin. So, ang sabi niya, pag sa trabaho daw, busy lahat, kaya nahihirapan siyang mag-request ng tulong dun sa mga kasama niya. So, number 3. 한국어를 같이 배운 친구들과 연락이 blank, pili tayo dyan. So, 끊겨서, ibig sabihin to cut or naputol, nawala. 달라서, to change, nag-iba. Okay? 만나기가 힘들다. So, hard to meet. Bakit? Kasi daw, ano nangyari sa contact niya? Tsaka ng kanyang mga kaibigan na nakasama dun sa Korean language class. So, malamang is naputol or nawala na, no? So, to cut, 끊겨서. Number 4. 학교 사람들과 친하게 지내고 싶은데 후배들을 대하기, 거절하기 어렵다. So, 대하기, again, ano po yan? To treat or to deal with someone. 거절하기, to refuse. Yan. So, sabi niya, dun daw sa school, gusto daw niyang maging mapalapit or close yung mga kasama niya doon. Kaya lang, yung hube daw niya, so malamang siya ay sonbe na, no? So, yung mga hube daw or juniors ay difficult to, so malamang difficult to deal with. Ayan, so 대하기. Okay. Now for number 5, 나는 선배의 결정에 반대하는 의견을 말했다. So sabi niya, 말했다, sinabi ko. Kanino? Dun sa kanyang sonbe, sa kanyang senior. So si sonbe niya daw kasi ay merong decision. Tapos siya ay medyo disagree, no? Yan, bande, opposite or disagree siya dun sa decision ni Sonbe, kaya yung kanyang opinion daw ay sinabi niya in what manner. So, saijukke in good terms or soljikage, honestly. So, ang sagot natin dyan is honestly. Sinabi mo with all honesty yung iyong opinion na ikaw ay disagree dun sa decision na ginawa ng iyong senior. Okay, so yan po yung vocabulary number 2 natin. Vocabulary number 3, check po natin yung mga words na pinrovide. So, we have sayi. Sayi is yung iyong relasyon sa ibang tao. Relation. And then, eido, ito naman yung iyong saloobin or intention. 공감, empathy. So, ito yung ability mo to understand or share the feeling of another. Pag inilalagay mo yung position mo dun sa posisyon ng ibang tao, ano yung pwedeng maramdaman kung sakaling ikaw yung nakakaranas ng bagay na yon, yung mga ganong klase po. Yun ay empathy. Pyonggon, ito po yung prejudice or prejudgment. So, sa Tagalog term natin, yung ginagamit nating salita na judgmental, kumbaga, no? Next, 생활 방식, so way of living or lifestyle. Yan. So, tingnan natin yung ating number 1 conversation. 사비 니가 하고 싶은 말을 한국말로 하면 정확하게 표현하지 못할 때가 있어요. Sabi niya, may mga times daw kung saan hindi niya ma-express accurately yung gusto niyang sabihin in Korean. Okay, so if sasabihin ko siya in Korean, yung gusto kong sabihin ay may mga pagkakataong hindi ko masabi ng accurate or tumpak. Okay, so sabi nung kausap niya, sumagot, 외국어로 자신의 blank을 정확하게 말하는 것은 어렵죠. So again, no, 어렵죠. Nag-confirm siya dun sa sinabi ni Ga. Sabi niya, mahirap nga naman daw. Okay, so mahirap nga naman na sabihin accurately yung kung ano yung blank dito.
kung ang gamit daw ay 외국어. Pag sinabing 외국어, other language, no? Yung language ng ibang bansa. So, hindi yung sarili mong lengguwahe. So, dahil dyan, yung pagiging sagot natin, so mag-ABCD ulit tayo. Yan, kasi maiksi lang yung ating mga space, no? So, 자신 A. So, ito po ay oneself, yung aking sa Tagalog. Ano yung mahirapan kang sabihin kapag gamit ay ibang language? So, dito sa pagpipilian natin, yung pinaka mag-fit na sagot dyan is yung uido o yung intention mo, mga gusto mong intention or sasabihin or nasa loobin mo. Okay, so letter B. And then, dahil si uido ay walang batchim, nag-end siya sa vowel, so we're going to circle yung rul. 의도를 정확하게 말하는 것은 어렵죠. Now for number 2, sabi ni Ga, 동료와 말다툼한 후부터 blank 이or가 좀 어색해졌어요. So, 어색해졌어요. Ito po, ibig sabihin yan is nagkakailangan na kayo, no? So, 어색하다 is to be awkward. Ayan. So, sabi niya, yung kanya daw kasama sa trabaho. Simula daw nung after nilang magkaroon ng pagtatalo. Maldatum, yung pagtatalo or argument. So, yung who, after, buto. So, start. So, ibig sabihin, simula nung pagkatapos naming magkaroon ng pagtatalo nung aking kasama sa trabaho, blank, yun daw ay naging awkward na. So, ano yung magiging awkward sa kanila pag sila ay nagkaroon ng pagtatalo? Malamang yung kanilang pakikitungo sa bawat isa or relation or relationship. So, sayi. So, sayi, tapos may batchim ba or wala? Wala. Kaya, ga yung bibilugan natin. 사이가 좀 어색해졌어요. So, sumagot yung kausap. Sabi ng kausap niya, 계속 같은 사무실에서 지내야 하니까 잘 이야기해보세요. So, sinagot niya dyan is, sabi niya, since pareho naman kayo na papasok sa isang company or office, yan. So, pag-usapan niyong maigi. 'Di ba? Kasi mahirap na hindi kayo, mag-ano na lang kayo, parang magde-deadman na lang kayo to each other, hindi niyo na pag-uusapan. Mahirap kayang magtrabaho kapag gano'n, 'di ba? So, punta tayo sa number 3. 사비 니가 우리 부장님이 요즘 아이돌 그룹의 노래를 많이 아셔서 깜짝 놀랐어요. Sabi niya, yung kanila daw bujangnim ay madaming alam na mga kanta ng group idol these days. So, yung mga panibagong labas ng kanta ng mga bagong idols, alam daw ng kanilang bujangnim. Kaya siya ay nagulat. 깜짝 놀랐어요. Sagot ng kausap. 나이 많은 사람이 요즘 노래를 모를 거라고 생각하는 것은 blank이라고 생각해요. So, dito, 이라고 생각해요. Ibig sabihin yan, yun yung sa palagay ko. Okay? So, yun yung expression niya na yan. Kumbaga, nagbibigay siya ng kanyang opinion. Sabi niya, 나이 많은 사람. So, ibig sabihin, yung may mga edad na. Tapos, 요즘 노래를, yung mga lumalabas daw na kantang bago ngayon, 모를 거라고 생각하는 것은. So, ibig sabihin nito, kapag inisip mo na hindi nila alam, okay? So, bali yung sagot ni na dyan, yung mga tao na may edad na, kapag inisip mo na hindi nila alam yung mga bagong kanta ngayon, sa tingin ko ay blank. So, yung pinaka-fit na sagot dyan is pyongyon, prejudice, okay? Or prejudgment. Bakit? Kasi 'di ba, hindi parang ginajudge mo talaga yung bujangnim mo na bakit porket ba may edad na. Kailangan hindi na alam yung mga bagong kanta. Pwede pa rin naman, 'di ba? Pwede pang sumabay, may mga young at heart na mga tao. Ang sagot is letter D. Pyongyon, tapos si Pyongyon may batchim na digot kaya hanggang iragu yan. So, iragu bibilugan natin lahat yan. Kung walang batchim yan, ragu lang yung bibilugan. Okay, so number 4. 사비 니가 룸메이트와 저는 서로 문화가 달라서 blank 에도 차이가 좀 있어요. Anong sabi niya? 차이. Again, pag sabing 차이, yung gap or difference, no? So, meron daw gap. Bakit? Sabi niya, yung roommate daw niya is 서로 to each other. 문화가 달라. So, magkaiba daw yung kanilang kultura. Kaya naman, meron silang gap. Okay? So, yung natitira natin is yung meron tayong gonggam, and then meron din tayong 생활 방식. So, itong dalawa na lang to, no? So, tingnan natin yung sagot nina. 문화 때문에 생기는 차이는 서로 존중하면서 잘 지내세요. So, nag-a-advise din siya, no? Sabi niya, because of the
difference in culture, yan. So, magkakaroon talaga kayo ng gap. And with that, 서로 존중하면서 while you're respecting with each other, 잘 지내세요. So, get along well. Yun. So, yun yung kanyang sagot, no? So, yung pinaka magiging sagot natin sa number 4 is yung 생활 방식 or lifestyle. Kasi magkaiba sila ng culture, so malamang magkaiba sila dyan ng lifestyle. So, letter E. Now, for number 4 vocabulary, instruction sa atin is 관계 있는 것을 연결하세요. So, match daw natin yung may connection sa bawat isa. So, ito medyo mahirap to kasi parehong mahaba yung pagpipilian sa right side tsaka yung given dito sa left side. So, anyway, wala tayong choice kundi intindihin talaga kung ano yung sinasabi per number. So, number 1, 내일 소개팅을 하는데 만나서 무슨 이야기를 나누면 좋을까요? Sabi, bukas daw, sogeting. Ano ba ibig sabihin ng sogeting? Ibig sabihin po ng sogeting dito sa Korea is yung date. Okay? So, may date. Okay, may date daw siya bukas. So, manaso. So, pagka nag-meet na daw sila, muson iyagiral na naman yung kayo. Ano daw kaya yung magandang pag-usapan? Okay? So, may idea na tayo sa number 1 about sa date and ano yung magandang pag-usapan. Number 2, tingnan muna natin yung mga ibig sabihin nung per number. 한국어를 대화를 길게 이어나가기가 힘든데 좋은 방법 있어요? So, nagtatanong siya kung meron daw bang magandang paraan. Bakit ba? Kasi nahihirapan daw siya na maituloy ng mahaba yung kanilang conversation using yung Korean. So, 한국어로 using yung Korean, yung pag-uusap daw ay nahihirapan siya na pahabain. Okay? 길게 이어나가기 힘든데. So, about sa conversation, no, yung pinag-uusapan dito sa number 2. So, kapag ganyan, no, mag-note ka na lang para hindi mo makalimutan. And then for number 3, roommate가 밤 늦게까지 불을 켜고 음악을 들어서 화가 나는데 말하는 게 좋을까요? So, nagtatanong siya, maganda kaya kung kausapin ko siya? Bakit? Ano daw yung reason ba't niya kakausapin? Yung kanyang roommate. Sabi, 밤 늦게까지. So, late night daw. Hanggang late night ay bukas yung ilaw and nakikinig ng music. Okay? So, 화가 나는데, siya ay nagagalit yung nagsasalita dito, no? Parang naiinis or nagagalit siya kasi nga, sobrang late na, tapos nagpapatugtog ka pa ng music, tapos bukas pa yung ilaw. So, ako as your roommate, hindi ako makatulog or hindi ako makapagpahinga, diba? So, dito, yung i-note natin is yung 밤 늦게까지, late night. Yan. So, parang di tayo malito, no? Mamaya, pag tinignan natin ulit, may idea na tayo. And then, 직장에서 제가 막내인데 선배들을 어떻게 대하는 게 좋을까요? So, again, 대하. 대하다 ibig sabihin how you treat or how you deal yung isang tao. So, dito, sabi niya, 직장에서, doon daw sa trabaho, siya daw yung 제가, ako, 막내. So, pag sinabing 막내, bunso or pinakabata. So, ako yung pinakabata sa trabaho. 선배들을, so yung 선배, yung mga mas mataas sa kanya, no, yung mga seniors daw niya, ay tinatanong niya ano yung magandang gawin, paano sila i-deal. Okay? So, dito, about sa, dealing with seniors. Okay? So, next, try nating sagutan, no? Number 1. 계속 같이 지내야 하는데 불편하면 의견을 솔직하게 말하는 게 좋죠. So, sabi niya, 계속, so continuously, kayo daw pareho ay makikitungo sa bawat isa. Kaya naman, kung meron daw kayong inconvenience or kayo ay uncomfortable sa isang bagay, 의견, yung inyo daw opinion ay 솔직하게 말하는 게 좋지요. Maganda na sabihin with honesty. So, maging honest daw kayo sa inyong opinion kung kayo ay merong mga hindi na pagkakasunduan or may mga uncomfortable things sa bawat isa sa inyo. So, saan kaya siya pwedeng idugtong? So, actually, sa date pwede. So, pwede din dito sa yung etong number 3, no, yung roommate niya. So, if hindi pa natin sure kung saan siya idudugtong, puntahan muna natin number 2. 위아래 관계를 너무 어려워하지 말고 기본 예의를 잘 지키세요. Sabi,
Wiare 광계를 너무 어려워하지 말고. Wag daw masyadong pahirapan. Don't make it too difficult. Yung about sa relationship na kung sino yung mas mataas or sino yung mas mababa. Okay, so 관계 relationship, no? So 기본 예의를 잘 지키세요. So ang advice is keep lang yung iyong basic manner. So again, if malala nyo yung ganitong klase ng situation, no, we are. So there's may no relationship between nakakataas and mas nakakababa. So mas angkop siya dito sa number 4, no? Kasi sabi dealing with seniors, no, sa mas nataas sa'yo. So ito na, number 4. Yan. Ang sagot is yung number 2 dito sa right side. So number 3 sa right side, 취미나 관심사 등 공감대를 찾으면 이야기가 잘 통할 거예요. Sabi dito, 취미, hobby, or 취미나 hobby or 관심사. Ibig sabihin, interest. So, point of interest or hobby, 공감대를 찾으면. So, parang hanapin or i-feel nyo daw yung bawat isa, no? Hanapin nyo kung saan kayo nagkakapareho. Ayan. Tapos, yung pag-uusap daw ay magiging okay. 잘 통할 거예요. So, magiging maganda yung flow ng usapan. So, talking about sa hobbies and kung saan kayo nagkakasundo or ano yung mga point of interest nyo. So, usually, itong setup na to, di ba, kapag sa date, pwede yan eh. Okay, so, tingnan natin yung number 1 and 3 kung alin dyan yung pwede dito sa date. So, number 4 muna sa right side. Tingnan ulit natin. 한국인 친구를 사귀고 자주 만나서 대화를 나눠보세요. Sabi dito, yung advice, makipagkaibigan daw sa mga Koreans. Tapos, i-meet sila often and makipagkwentuhan. 대화를 나눠보세요. So, ito, mas appropriate to dito sa conversation, yung number 2. 한국어로 대화를, yan. So, di ba yung problem niya dito sa number 2 is nahirapan siyang mag-carry ng mahabang conversation. So, yung advice dito sa number 4 is magmamatch dun sa problem sa number 2. And dahil dyan, yung natitira natin is yung number 3 at saka yung number 1. Roommate taga 밤늦게까지. So, dito, mas appropriate siya idugtong kay number 1. Kasi sabi, 계속 같이. So, 같이 is together, no? So, pag nag-date naman kayo, hindi naman kayong palagi-laging magkasama together, no? So, mas appropriate siya dito sa roommate. Ayan. So, again, sabi sa number 1, dahil pareho naman kayo na makikipagtunguhan sa bawat isa ng tuloy-tuloy, okay? So, kung meron kayong reklamo or concern sa bawat isa, mas maganda na pag-usapan nyo ng with all honesty. Okay? So, yung natitira number 1 is yung dito sa number 3 sa right side. Yan, sa about sa hobby and sa point of interest. Ayan, usually ito yung mga dapat i-topic kapag nagde-date kayo, no? So, yan po yung number 4 vocabulary. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.